nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Wow! Kilala mo ba si Abel? Kahit 6,000 years na ang nakakaraan, marami pa rin tayong matututuhan sa pagiging tapat niya. Di ba kakaiba yon? Lalo na kung pag-uusapan natin yung pamilya ni Abel. Napakaraming nangyari sa kanila. Tara, tingnan natin yung kwento niya. Si Adan at Eva ang mga magulang ni Abel. Hindi nila sinunod si Jehovah. Kaya kinailangan nilang umalis sa paraiso na ginawa ng Diyos para sa kanila. May kuya rin si Abel. Cain ang pangalan niya. Magagalitin siya at marahas. Hindi magandang halimbawa sa pagkakaroon ng pananampalataya ang pamilya ni Abel. Kaya paano siya nagkaroon ng matibay na pananampalataya? Nandyan yung mga kerubin. Binabantayan nila yung hardin kung saan nakatira yung mga magulang niya dati. Nakikita sila ni Abel. Kaya alam niya na hindi siya nag-iisang may pananampalataya kay Jehovah. Nakita rin ni Abel yung magagandang nilalang at naramdaman niyang mahal siya ni Jehovah. Pinag-isipan din niya yung mga pangako ni Jehovah na darating yung araw na titira siya sa paraiso. Kahit hindi mahal ng pamilya ni Abel si Jehovah, marami siyang nakita at narinig na nakatulong para magkaroon siya ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Nakatulong ang mga yon para maging kaibigan ni Abel si Jehovah. Subukang basahin ang kwento ni Abel at matuto sa halimbawa niya. Basahin rin ang kwento ng ibang kaibigan ni Jehovah at matuto sa kanila! Anong tingin mo? Paano ipinakita ni Abel na kaibigan siya ni Jehovah? Paano napatibay ni Abel ang pananampalataya niya kay Jehovah? Paano mo mapapatibay ang pananampalataya mo?